iyakan na naman ho dito tong mga mga Chekwa, mga Chinese people sa ginawa ho ng Japanese Prime Minister ng bansang Japan sa Pilipinas. O, ito yung balita guys, oh. Yan. Kishida bears renewed commitment to defend a free and open Indo-Pacific. So, isa nga naman napakagandang bungad, napakagandang balita ho ang nangyari for today's video. Napakaganda ho ng naging resulta ho ng pagbisita ng Prime Minister, 'di ba, ng bansang Japan dito sa bansang Pilipinas. So, in short, ang sinasabi dito ay tutulungan ho tayo ng gobyerno ng Japan para hindi ho makaporma, makagawa ng any pambubuli itong mga Chinese people dito sa bansang Pilipinas. So, kinukundi na nila ang pananamantala, pambubuli, panggagalaiti, di ba, pangmamaliit ng bansang Chinese dito sa bansang Pilipinas. So ngayon, isa sa kinakatakutan ko, baka mamaya matulad na naman to sa ginawa ng mga Chinese, 'di ba, sa bansang Amerikano, kasi nung kinindinaho ni Joe Biden itong ginawang pambubuli, 'di ba, pamamaliit, pananamantala ng bansang China sa bansang Pilipinas, ay bigla nilang sinundan, 'di ba, yung eroplano ng Amerikano na nandoon nagmamanman sa West Philippine Sea. So malapit na nga silang magbangga, kung naalala niyo tong balitang to, 'di ba? Chinese fighter jet nearly collides with US bomber over South China Sea. So, nagkaroon ho ng unsafe maneuver, unsafe intercept itong Chinese jet dito sa US bomber doon sa West Philippine Sea. So, di ba, yun nga ho yung nakakatakot dito, kasi once na yung ibang bansa kumampi sa atin, inaaway din nila. 'Di ba? So, paano 'di ba? Imagine, paano hindi kayo kukundinahin? Lalo na't naglabas kayo ng 10 dash line nyo na dati ay 9 dash line lang, ngayon 10 dash line. Tapos ang ginagawa nyo, parang gusto nyo sa inyo na lang yung buong karagatan. Eh nakalagay naman yan sa international law, 'di ba? Sa arbitral ruling na amin ho yung dyan sa part sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, or kung ano pa mang tawag dyan. Amin ho yan. 'Di ba? So, kinukundi na lamang ho yung kamaliang ginagawa nyo. Tapos, yung kumakampi sa amin, nagmumukha pang masama. So, anyway, ingat-ingat ho, Chinese government. Eh, 'di ba? Alam niyo naman yung ugali nito mga Chekwa na to. May mga matitinding kalungkutan. So, anyway, ito yung picture, guys, oh. Nakikita niyo, no? Yan. 'Di ba? Ang angas, usapan ng Prime Minister at ni Pangulong PBBM, talagang literal na pinagtitibay ho yung kanilang pagsasama. Alam nyo guys, ibahin natin yung paniniwala na totoo ba yan, Mima, yung sinasabi nila, baka mamalay mo, traido rin tayo. No guys, ibahin nyo yung Japan people, 'di ba? Ibahin nyo sila, yung mga Japanese person, ibahin nyo sila sa ibang country. Kasi yung iba, is for example, Chinese, yung kanilang sinasabi, iba sa kanilang ginagawa. Itong mga Japanese people, kung ano yung binibigkas ng kanilang bibig, yun din yung kanilang ginagawa. Accurate. 'Di ba? Hindi balimbing. So, hoping, for the better future, for the better economy, for the better country, for the brighter future, 'di ba? Magsama-sama tayo. 'Di ba? Para kay Pangulong PBBM, yung Japanese people ay mayroon ding isang salita. Anyway, ito pa yung picture, oh. Yan. By the way pala guys, yung Navy rin ho ng Japan, kinausap, nagpulong-pulong rin ho yung Navy ng Japan dito sa ating Coast Guard ng bansang Pilipinas. Di ba? More improvement to comes. Ayan yung picture nila. Yan. Pakita ko na lang dyan, oh. Yan pa. Yan. Di ba? Anyway, bago natin pagpatuloy palang balita, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, like, and share. So, nabubulol pa rin si Mima up to this moment. Pero anyway, basahin lang muna natin sabi ni Pangulong PBBM sa kanyang Facebook post. Sabi niya, I extend my heartfelt gratitude to the Prime Minister Fumio Kishida for his official visit
to the Philippines. The significant agreements we've signed encompassing security, defense, maritime cooperation, mining, and tourism industries will consistently deliver mutual benefits to our nations. So anyway, basahin natin tong balita. Just to be continued. Sabi dito, Japanese Prime Minister Kishida Fumio underscored before the Philippine Congress Saturday, November 4, his renewed commitment to defend a free and open Indo-Pacific, FOIP. So, sa madaling sabi, tutulungan tayo ng soberanya ng Japan, 'di ba? Na hindi ba makapurma itong mga mapamantalang tao, itong mga bully person, 'di ba? Na i-defend ang bansang Pilipinas over the issue dito sa West Philippine Sea. Kasi guys, totoo naman talaga, kahit anong bansa, magrereklamo dito sa Chinese. Kasi isa sa mga pinaglalaban nila guys, is yung freedom of navigation. Kasi yung West Philippine Sea, kalye yan. Highway yan ng mga kalakal. 'Di ba? So, kung mapapasa kanila yung West Philippine Sea na yan, meaning to say, 'di ba, pag sa kanila na yan, hindi malabo na pagbawalan nila na dumaan yung mga ibang countries para sa kanilang papuntahang destination na may mga dalang kargamento, 'di ba, para sa pangkalakal. So, one of the reason kung bakit madami kumakampi sa atin is because of the freedom of navigation. Okay? Maritime security rin. So, anyway, going back sa ating topic, this as the foreign leader expressed worries that international order based on the rule of law is under serious threat. Totoo naman. 'Di ba? Sino ba naman magsasabi na yung issue dyan sa West Philippine Sea ay bara-bara lang? 'Di ba wala? Kasi yung ano yan, yung issue sa West Philippine Sea, it is a very serious topic. 'Di ba na kailangan ng action agad? Well, si Kadigungan kasi nagkakabis. Alam niyo yun, si Kadigungan, bukod sa nagtanim na nga siya ng napaka-pangit ng mindset sa mga supporters niyang DDS, isa sa mga kinagagalit ko is parang binibigay niya na yung sariling teritoryo natin, sariling atin, doon sa mga Chinese. Ano yung sabi niya before? Lupa, tubig lang naman yan. Ibigay na lamang ho yan sa kanila. Tubig nga lang ba yan? Nandyan ho yung mga kayamanan natin. 'Di ba? Pinaglalaban din ng ibang bansa, tinutulungan na tayo, tapos ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para namang tanga. 'Di ba? Anong ginagawa niya sa kanyang sarili? Parang binibigay niya na diyan. Kasi tinatanim niya ba naman na kapag maglagay daw diyan ng mga excesses movement, sabi na lang natin ng barkong pandigma ay magkakaroon na agad ng digmaan. Naglagay nga diyan si Pangulong PBBM ng barkong pandigma. Nagkaroon ba ng digmaan? Wala naman, 'di ba? So, nadibang ko natin yung maling paniniwala nitong mga DDS, di ba? Kay Pangulong PBBM, nadibang natin na once daw na maglagay ng ng warship dyan, ay magkakaroon ng digmaan. Nung naglagay ng warship, nagkaroon ba ng digmaan? Wala naman, di ba? So, ang ginawa ng mga Chinese government, nagpakalap na lang sila ng fake news. Pero wala naman naniwala sa kanila, sila lang din. Di ba? Anyway, going back sa ating topic. The international community is currently at a historic turning point, and the international order based on the rule of law that we have taken for granted is under serious threat, sabi ni Kishida said in his speech which he delivered in Japanese before a special joint session of the House of Representatives and the Senate. So, the international community is also facing complex and interrelated challenges such as climate change and infectious disease. Under these circumstances, we cannot afford to have the world be divided based on ideologies and values. Alam nyo guys for me, we cannot afford war. Kasi if we're going to war, many lives were lost. Madaming mamamatay. The sacrifices, the fear. Diba? Tapos yung mga na-build nating mga
Imagine mga lugar na maganda na sisirain ng gera. Sa totoo lang, we cannot afford war. Instead of doing war, we should, alam niyo, stand on our own society, build a strong and compassionate society, help the poorest of the poor, 'di ba? Instead of mag-funds ka for war, although hindi maiwasan, sige, mag-prepare tayo for war. Walang problema dyan. Mga equipments, improve. Pero, sa totoo lang, sige, mag-improve tayo ng mga gamit natin for war. Pero, we don't take the war seriously. Oo, may alitan. Ako sa totoo lang guys, just to be open, may alitan tayo. Pero, we cannot afford war. Kawawa yung mga bata. Kawawa yung buhay. Diba? Kawawa ang mga taong maapektuhan ng gera. Napakakawawa sobra. So, instead na mag-war, i-pursue natin yung mga poor people, yung mga mahihirap, na umangat sa kanilang estado sa buhay. Yun na lang sana, no? We cannot, di ba, ilagay nyo na lang yung sarili nyo dyan sa sitwasyon sa gera sa Israel and, Palestine. Kawawa yung mga bata, especially yung mga baby. Kawawa na namatay yung kanilang magulang. Di ba? Imagine. So, instead of diba, magsulsul dito sa war, ang gawin na lang natin, improve natin yung kanya-kanya nating mga bansa. Ang daming mahihirap, ang daming mga nagugutom, tapos kayo nasa isip nyo, gera. Diba? Wag. We cannot afford war. Sa totoo lang, in my own opinion, magalit kayo sa akin, pero there's nothing wrong if we build and diba, yung i-moderate natin yung strong equipment natin for the war. Walang masama kung i-upgrade natin. Pero, if we take it seriously na malakas na yung gera natin, malakas na, improve na tayo, we're going to war, no. Pangit. Super pangit. So, during my visit to the United States, in January, called Kidisha, I expressed my strong determination to defend a FOIP, Free and Open Indo-Pacific. Also in March, I announced a new plan to realize the Free, Open Indo-Pacific. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation rather than the division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Today, I stand here to share with you my renewed commitment to further advance these efforts and to share with you my thoughts on how to do so. So, napakagandang balita na, diba, sa maliit na paraphrase na yan, ang ibig lang naman sabihin ng Prime Minister ng Japan, tutulungan ang bansang Pilipinas, tutulungan ng soberanyang Japan, ang soberanya ng Pilipinas, para i-pursue ang issue dito sa West Philippine Sea. Para dito sa Free and Open Indo-Pacific. That's good. Diba, mga kababayan? Anyway, yun lamang It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit sa ating panibagong video.